Yeah. Sound check. Hi, ako si Pao. May ikakwenta sana ako. Ay, may snow. Ngayon nagugulat ako. Day 4. Ituloy ko lang yung kwento ko. Nakapag-almusal at muni-muni na kami, kaya naligo na rin at inumpisa na namin ang araw. Relax lang yung plano namin ngayong araw. Paragliding, mamasyal, kakain tapos kakain ulit. 30 minutes lang ang biyahe pabalik ng Godauri. Malamig na hangin, tamang sikat ng araw at magagandang paligid. Ang sarap lang pakinggan na hindi mo kailangan magmadaling pumasok sa trabaho. Kaya tamang muni-muni kami ni Tin habang nagkakwentuhan sa sasakyan. Tapos kanina umaga lang din namin nahanap ni Tin sa Instagram. Cloud-based paragliding pala yung kausap namin dito. Legit naman, may mga permits, tsaka magaganda yung reviews. So, safe naman tayo. Kailan ko nilalamig ako, kinakabahan. Oo naman. Ako, check akong balance. 400 gel per head ang bayad for 15 minutes. Tawa-tawa lang ako dyan pero yung dugo ko nag-evaporate na. First time eh. Oh shit. Kala ko sa unang part lang yung parang nahuhulog ka. Yung pakiramdam mo pag nakasakay ka ng Ferris wheel. Ganun. Pero all throughout pala ganun ang pakiramdam. My take? Well, I got to see the mountains from a whole new perspective. Something I wouldn't have experienced any other way. Well, maliban sa window seat sa aeroplano, syempre. Pero iba to eh. And then after ko makwento kay Tino experience ko, nagaya na siyang magmerienda at saka puntahan yung monument. Ang lugar na to, symbol siya mismo ng friendship between Russia and Georgia. Tapos yung mural, ang daming details, ang daming kulay. And the view, panalo chong. You can see the valleys and snow-capped peaks all around. Pero ang pinaka-memorable para sa amin was yung feeling na nandun ka. Alright, went back to Kazbegi for dinner. This time sa sikat na Rooms Hotel naman. Sabi kasi pag nandito ka sa Kazbegi, huwag mong palampasin na hindi makakain dito. Medyo pricey nga lang, pero sulit naman. Dapat po pero nakaamoy kasi nila yun. Around 7 PM, nakabalik na kami sa cabin. Ang dilim kagabi, hindi ko makita yung daan. Walang ilaw, pansin nyo, walang mga street lights. Ganyan ba yung tent nyo? Yelo na sa taas. May snow caps. Plano ngayong araw, have brunch, visit Gergetic Trinity Church, magkape, hanapin yung Stonehead sa snow, dinner sa lunch at Maya. Mula sa Airbnb namin, 5 minutes na drive lang at makikita na yung Good Food Restaurant. Highly recommended to, lalo na kung gusto nyo matry yung mga local food nila. Kumbaga sa atin, parang karinderya. Then the local owner even offered us to try their wine. Sa mga hindi pala nakakaalam, Georgia is actually considered the birthplace of wine. May mga archaeological findings na nagpapatunay na more than 8,000 years na silang gumagawa ng wine. At sila yung may pinakaunang evidence ng winemaking sa buong mundo. Kasi marami sa kanila gumagawa pa rin ng wine the traditional way. Yung tinatawag nilang Kivevri method. Hindi ko lang matama yung pronunciation ko. Next stop namin, the famous Gergetic Trinity Church. Isa sa mga pinaka-iconic spots sa Kazbegi. Nasa taas siya ng mundok and from afar, sobrang majestic na niyang tignan, lalo na with the mountains behind it. Sabi nga namin, Tin, parang nasa Game of Thrones o kaya Lord of the Rings, na parang biglang may lalabas na dragon.
Nag-park nga muna kami ni Tim dito para i-appreciate yung blessing na to. Malayo pa kami sa summit. Ayun, nasa summit na kami. Sa Mount Casbec. Subukan natin. Wala akong dalang tripod. Baka pwede na. Pipicture kami kasi doon yung Gargeti Trinity Church. Tapos doon kami. Kailangan sakto tong 85mm kailangan wala magpipicture sa amin. So, kaya lang hindi maganda tong tripod. Pang DJI to. Mas mapakit. Wait lang, try natin. Chris, tayo ka pa. Doon pa. Sige pa. Kaya ako ng bato. Ito. Ba, pwede ito. Yan, okay. Lapit na lang kasi masyado malayo. Dito. Yan. Oops, subok. Yan. Check mo muna. Ay, ganda. Isa ba? Nga pala, to get there, kailangan mo talaga dumaan sa packet ng zigzag roads. Medyo rough at steep yung daan kaya medyo kinakabahan ako dito. May part din kasi na nag-yellow yung daan, baka ako dumulas yung mga gulong, lalo na hindi naman ako sanay mag-drive sa ganito. Mga 20 to 30 minutes yung drive from the town. Itong church na to was built in the 14th century. Sabi during the times of danger, locals used to bring important religious relics up here para itago sa ligtas na lugar. Imagine mo, sa tuktok ng bundok yung sacred items nila. Ganon siya kaimportante. Sulit na sulit talaga siya pagdating mo sa taas. Kitang-kita mo yung Caucasus Mountains at sobrang peaceful ng vibe sa paligid. And while heading sa next destination namin, nadaanan namin itin yung hinahanap naming cafe. Total, ngayon lang kami sa bansang to. Bumaba muna kami at matry yung kape at cakes nila. Cozy Corner Casbegi yung pangalan. Check nyo, nice din. May batis sa tabi ng mga table tapos ganyan ang paligid. Okay, back to the next destination. After namin dito, duman din kami sa Snow Village para makita yung Snow Stoneheads. Medyo off the beaten path siya pero worth it naman. To get there from Stepan's Minda or Casbegi, nag-drive kami ng mga 15 to 20 minutes ulit. Dali lang siyang puntahan pero may parts ng daan na medyo rough so better naka 4x4 kayo or matibay-tibay yung sasakyan na dala nyo. Along the way, ang ganda ng scenery, may mga fields, bundok, tapos tahimik lang ang lugar. Pagdating sa site, makikita mo kaagad yung mga malalaking stone sculptures na parang heads ng ancient warriors or kings nila dito. Para silang mga guardians ng village. Ang mga stone heads na to were made by a local artist and bawat ulo represents a famous Georgian figure. Mga poets, heroes, and historical icons. Para siyang open-air museum na may entrance fee lang na 5 gel yata. Ang sobrang unique kasi bihira ka makakita ng ganito sa gitna ng nature. Perfect spot din for photos and as a photographer, nag-enjoy ako dito. Lalo na with the mountains in the background. At dahil medyo dumidilim na, kabalik na kami team sa Casbegi at nagpa-reserve kami sa lunch at Maya. Meron kasi dito na mga normal na bahay ng mga locals pero pwede kang magpa-reserve at kumain sa mismong bahay nila at ipagluluto ka ng mismong may-ari ng bahay. So why not, di ba? Isipin mo, eating local food na niluto mismo ng mga locals. Kung sa ibang lugar, kadalasan fast food or restaurants. Dito sa Georgia, para kang niyakap ng culture nila sa pamamagitan ng pagkain. At bilang Kapampangan at mahilig sa pagkain, panalo to. Nanyaman na or masarap na, authentic pa. Dito sigurado kang tama yung timpla. Kaya para kang parte ng pamilya nila pag kumain ka dun. Ayos din. Sa next episode nga pala, dito na kami babiyahin ng dapat ay 7-hour drive lang na naging 12 hours. Bakit? Ikwento ko sa susunod.